Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Bawa po ng banat nila na patalo. Yung banat ng banat lang. Ito po, uulitin ko sa kagaguhan at kayabangan ng mga DDS shit. Diyan matatalo si Sara sa 2028. Kung dati 100% karamihan loyalista, ngayon 50-50 na dahil sa hambog ang mga DDS shit. Di ba? Dati daw, lahat daw na loyalista boboto kay Sara Duterte. Ngayon daw 50-50 na lang ang boboto kay Sara Duterte. Wala po kaming pakialam. Tunaw na po yung unity team na yan. Hindi po kami umaasa sa unity team. Ang tangi lang po masasabi namin, utot nyo. Ang problema po namin, hindi po kung mananalo si Sara Duterte, kung siya ay tatakbo. Pero sa tingin po namin, no, sa ginagawa niyong paninira sa mga Duterte, talagang tatakbo. Hindi po nakasalalay sa inyo. No? Ngayon po, magsasalita na ako kasi nakakasakit ako noon. Wala kaming pakialam sa inyo. Kaya naming ipanalo, kaya manalo ni Sara Duterte na wala ang mga Marcos. Pero never mananalo ang mga Marcos nang wala ang mga Duterte. Yan po ang katotohanan ng buhay. Bakit ko po yan nasabi? Hindi po ba kayo yun ang ligaw? Kayo yung nagpupunta sa Davao para ligawan, maging kapartner ninyo si Sara Duterte? Huwag niyong baguhin ang kasaysayan. No? Kahit na anong atake ninyo ngayon, ang katotohanan, alam ng 32 million na botante ni Sara Duterte na hindi mananalo si Marcos, maaaring manalo kung hindi tatakbo si Sara. Yun lang yun. No? Tatalunin niya si Lenny. Sino bang hindi tatalunin si Lenny? Mag-real talk lang tayo. Ang pinakasusi na ginawa ninyo, Vice President nyo si Sara Duterte. Wala na siyang chance na tumakbo bilang presidente. Nagbubulahan pa tayo no? Okay, ngayon sisiraan nyo lang. Sisiraan nyo, naramdaman namin na may presidente noong 2020, mula 2016 hanggang 2022. Nakaramdam kami na may kakampi kami sa Malacanang. Nakaramdam kami na yung pwede na kaming yung mga disenteng mamamayan, yung mga hindi adik, pwede na pong maging normal ang buhay. Nakaramdam kami ng mga build program na nakita namin sa mata namin. Yung mga hindi kayang linisin, yung bulok na Manila Bay, basurahan dati, naging pasyalan ngayon. Yung napakagandang Boracay, kaya niya palang ipatigil para linisin at pagmultahin yung mga lumalabag sa pagdudumi ng Boracay. Fake news yan. Fake news ka. Okay lang yan. Fake news. Kaya ka nga nanonood dito dahil alam mong hindi fake news to. Okay. Punta po tayo sa kaisa-isa nilang pinagmamalaki. Alam nyo, ipagmalaki nyo na lang. Di ba? Ipagmalaki nyo na lang. Pero hindi po sila sapat sa kanila yung magmamalaki. Ito po, ganito po halimbawa nila. Great job, Marcos administration. Great job daw. $4 trillion po. Ayusin mo, Brad, yung ano mo. Hindi $4 trillion ang pumasok dito. 4 trillion pesos lang. Ha? Great job, Marcos administration. 4 trillion inflows. Sabi niya. 4 trillion daw po yung pumasok. Previous administration, 13 trillion debts. Utang daw yung iniwan ni Pangulong Duterte, 13 trillion. Samantalang si Pangulong Marcos, 4 trillion daw yung pumasok mula sa pag-iikot-ikot niya. Okay, ano po ang katotohanan? Yan pong 13 trillion na utang daw ni Pangulong Duterte, utang po yan mula pa sa tatay ni Marcos o mula pa po sa tatay ni Gloria. Accumulation po yan ng lahat ng utang ng lahat ng presidente ng Pilipinas. Hindi po yan kay President Tatay Digong lamang. Okay, kung umutang mo po si Tatay Digong, wala pong namumblema noon nung presidente siya. Bakit? May pandemya noon. Nabigyan niya ng ayuda. No? Umutang tayo para may pansaksak sa'yo ng libreng bakuna. Kala mo, libre yan? Hiningi ba yan ni Duterte yung bakuna? 4,000 isa yan. Ilang beses ka nabakunahan, ganun karami ang inutang para mabuhay ka.
Binigyan pa tayo ng ayuda, 8,000 8,000. Yung mga nasa probinsya, 6,000. Dalawang beses. Bayanihan 1 and 2. Kita nyo naman po. Kung utang po yung mga build na yan, nakikita na po natin. Pa-asenso na sana yung Pilipinas eh. Di ba? Pa-asenso na yan. Wala pong umasensong bansa na hindi nag-invest sa infrastructure. Real talk po yan. Huwag nyo pong sisiraan yung mga Duterte dahil lamang sa kayo ay walang nagawang proyekto. Nakakatawa kayo. Para lang mapatampok nyo yung sarili nyo. Pumasok kay Pangulong Marcos. Kasi nakikita nyo yung trend eh. Nakikita nyo po ba? Meron po dito, kaya nagagalit po ako, no? Meron po nagsasuggest dito, bakit hindi mo i-discuss yung resibo? Bakit hindi mo? Wala kayong pakailan. Di ba sinasabi ko lagi? Iba-iba po kami nang dinidiscuss dahil wala po nagdidikta sa amin. Hindi po nagbabayad ng mga Duterte. Barat po. Wala po binabayaran ng vlogger. No? Hindi po nagbabayad. Kanya-kanya po kaming kayod ng aming mga... Sila alam mo eh. Lahat sila ngayon, alam mo kung ano pagmamalaki. 4 trillion, pumasok. 4 trillion. Eh ano po ang katotohanan? Ang katotohanan, pwede po kayo ang katotohanan po, yung 4 trillion na yan, 91% po dyan ay pledges. Ipinangako pa lamang. Ano po, di ba ikaw ay pinangakuan, malapit na sa katotohanan. Tignan nyo nga po, yung pong Mindanao Railways, may pirmahan pa yan. May pag-aaral, tapos na po lahat. Nagpirmahan pa tayo. Nawala pa. Tayo pa nag-withdraw. Ayaw nating kausap China eh. Ano pinagmamalaki ng mga administrasyong ito? Mas maliit ang tubo sa ibang bansa kaysa sa China. Mas maliit ang tubo? Asan yung maliit na tubo? Bakit walang tubo? Walang maipatayo kahit sa kapirasong tubo dyan sa Mindanao Railways. Maghanap daw sila ng maliit na tubo. Nakikita nyo po ngayon yung nangyari sa panahon ni Pangulong Duterte na kiniklaim ng mga dilawan, proyekto naman yan ni Pinoy, tinuloy lang ni Duterte. Utot nyo. Yung sinasabing yung proyekto, plano lang yun. Ang pinakamadugo sa lahat, yung paghanap ng pondo para masakatuparan yung plano. Ngayon po, sa kasisira ninyo sa mga Duterte, lalo pong napapatampok, nakakaiba pala talaga yung Duterte. No? Hindi kami naniniwala noon eh. Unless na makita namin sa sarili naming mga mata, makumpara namin yung susunod kay Tatay Digong, hindi naniniwala yung karamihan sa inyo sa sinasabi ko noon pa na yung panunukulan ni Duterte, kakaiba sa lahat. Wala na pong magaganap na Duterte pa po hanggang ngayon. Hanggang sa mga susunod. Yung mga pirmahan na yan, wala po yan. Ang importante makikita. Kahit tanungin nyo eh, sabi nila Skyway, matagal na Skyway. Bakit wala natupad? Ilang taon ba sila nanungkulan? 6 years din. 6 years din sa Duterte. Bakit ang dami napatupad? Dahil ang Pangulong Duterte, talagang determinado siya na maglingkod. Hindi po determinado na mang-isa. Alam niyo na ibig ko sabihin. No? Iba po talaga. Kaya mahal po siya ng tao. Kaya number 1 yung mga Duterte. Kaya number 1 sa mga trust rating. Number 1 sa approval rating. Number 1 yung mga departamentong hawak. Tatak Duterte, tatak ng tapat ng paglilingkod. Tatak Duterte, tatak na hindi nagpayaman sa pwesto. Tatak ng Duterte, tatak na ang tanging nahita. Ang tanging nahita po ni Pangulong Duterte sa kanyang panunungkulan ay mag-gain ng sangkatutak na kaaway. Nagkaroon siya ng kaaway ng mga oligarko, nagkaroon siya ng kaaway ng mga drug lords, nagkaroon siya ng kaaway ng mga malalaking bansa na pinagmumura niya. Kaya yan, binabalikan siya ngayon. ICC, sangkatutak na pondo para dito sa mga banban na vlogger. Opo, banban kayo lahat. Kami, hindi kami bayaran. Mahirap kaming tibagin kasi wala kaming pinagkukunan ng impormasyon. Hindi namin kinakailangang pabanguhin yung ginagawa ng mga Duterte kasi may totoo silang ginawa. Mayroon silang mga proyekto na naramdaman, nakita, naamoy ng mga tao. Hindi mo kinakailangang magsumikap na magbuo-buo ng mga sangkatutak na numero para lituhin yung mamamayang Pilipino na pumasok 254 billion para sa ganitong kakuk.
pumasok 38 billion pa sa kaku. Alas. Tapos ito total mo, 4 trillion ang nakuha ni Pangulong Marcos. Yan po ang kaisa-isa. Kaisa-isang pinagmamalaki ng pamahalaan na to. 4 trillion ang naipasok nila. Puta, para ako nasa rally. Eto na po, talagang nagpa-practice na ako na magiging professional rallyista na ako. See you, Baba Reyes. Makikita na, magkaedad naman kami niya ni Baba Reyes. Makikita natin kung sino mas magaling sa atin. Doon sa kalsada, magkikita kami ni Baba Reyes. Sa totoo lang po, pinaparami lang ninyo yung inyong mga numero-numero. Nagpaparami lang kayo ng numero. Pero ano po ang katotohanan? Ang katotohanan, yung pinagmamalaki yung 4 trillion, pledges ang karamihan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.